Hey, welcome back to my YouTube channel, Halina't Matuto't Maging Matinik. So for today's video, mag-review tayo para sa ating first quarterly exam. So let's start in identifying if the following are functions or not. Okay, for example, yung example natin 1 to 8 is unordered pairs. So identify natin if function or hindi. Example number 1, 10, 9, negative 2, 16, negative 6, 7, 5, 8, 8, negative 16, negative 11, 9. Okay. Ang pinakamadaling gagawin nyo lang dyan, tingnan lang natin yung mga x natin. Si 10, negative 2, negative 6, 15, 8, and negative 11. Pag walang naulit, ibig sabihin, function yan. Tingin lang kayo kay x. Okay, number 2. Tingnan natin agad yung mga x natin. Negative 7, negative 8, negative 7. O may naulit agad. So, not a function. Number 3. Negative 13, 7, negative 13. May naulit ulit. Not a function. Number 4. 15, negative 6, negative 3, negative 1. Walang naulit. So, function siya. Next, negative 4, negative 5, 11, 9, 5. May naulit na 5, so not a function. Next, 12, 15, 12. May naulit, not a function. Next. So, what if ang given naman ay tables of values? So, ganito ang itsura ng tables of values. Anong gagawin natin dito, ma'am? Tumingin ka lang kay x. So, pag may naulit na x, not a function agad. Okay, number 1. 12, negative 10, 0, 5, 8, 15. Walang naulit. So, ibig sabihin, function. Number 2. 9, negative 20, negative 6, negative 17, 9 ulit. So, not a function. Naulit. Next, 4, 1, 4 naulit. Not a function. Again, sa x lang tumingin ha. Negative 15, negative 11, negative 4, negative 9, negative 1, negative 5. Walang naulit. So, function siya. Next, 2, 3, 6, 7. Walang naulit. Function. Next, negative 30, negative 3, 12, 17, negative 3. Naulit si negative 3. So, not a function. Next, what if naman, ang given naman ay mapping diagram. So, ganito naman ang itsura ng mapping diagram. I-identify natin if function or not. Example number 1. So, kita naman na yung isang input, may kapartner na isang output. So, 1 to 1 sila. So, ibig sabihin na, function yan. Number 2. O, ganun din. Si X, ang kapartner niya ay si C. Si Y, ang kapartner niya ay si A. Si Z, kapartner niya si B. So, tigi-isa lang sila. So, ibig sabihin, function siya. Next, paano naman to? Si 1, ang kapartner niya ay si 4. Si 2, kapartner niya si 4. Si 2 ulit, kapartner niya si 5. Si 3, kapartner niya si 6. So, si 2. May si 2, may dalawang Y. So, bawal yon. So, ibig sabihin, not a function. Kasi kung isusulat natin silang as ordered pair, si 1 ang kapartner niya ay si 4. Si 2 kapartner niya si 4. Si 2 kapartner niya si 5. Si 3 kapartner niya si 6. O mapapansin mo, naulit si 2. Eh, bawal yon. So, not a function. If naman equation yung given, paano ma-identify if function or not? Okay. Pag equation naman ang given, tumingin ka naman kay y. Dapat y lang ang makikita mo, not y squared. Pag nakita ka ng y squared, automatic not a function. Okay, number 1. Tumingin ka kay y lang siya. So, ibig sabihin, function. Number 2. Y lang din siya. So, ibig sabihin, function. Number 3. Y squared. Anong sabi ko? Dapat walang squared. Dapat y lang talaga. So, not a function. And last one, y squared ulit. So, not a function. Next, finding the domain and range of the following graph using interval notation. O, hanapin natin ang domain and range. O, mag-start muna tayo dito sa example number 1. Yung domain natin, itong nakahiga. Si x, ayan.
Ang range natin, itong nakatayo, si y. Okay, domain muna tayo. From left to right. Okay. O, yung dulo ng graph, saan siya nag-stop? So, sa negative 4. Lagay natin negative 4. How about yung kabilang side? Saan naman ito natigil? Kay positive 4. Bumalik tayo kay negative 4. Shaded siya. So, pag shaded, ang gagamitin natin ay bracket. Dito naman, kay positive 4, shaded din siya. So, ang gagamitin din natin ay bracket. Ibig sabihin ng bracket, included. Kasama sa solution. Ayun ang domain natin. Next, yung range naman natin. Yung range naman, yung tangkad. O, saan to? From bottom to top naman tayo. Sa baba tayo mag-start. Saan to nakatapat? Nakatapat siya kay negative 5. How about yung tuktok? Saan nakatapat? Kay positive 5. O, balik tayo kay negative 5. Shaded ba siya? Yes po. Kaya, bracket ang gagamitin ko. How about yung positive 5? Shaded din siya. So, bracket din. So, ito yung tinatawag nating interval notation. Ganito lang ang gagawin. Okay, next. Example number 2. O, domain ulit tayo. Yung lapad. O, ganito kalapad. So, ito, saan siya nag-stop? Negative 2. Ito, ibig sabihin nito, hindi siya nag-stop. May arrowhead siya. Ibig sabihin, na-extend pa yan. Lalapad pa yan. So, lagay natin positive infinity. O, negative 2. Anong napansin mo sa dulo? Shaded. Pag shaded, bracket. Pag infinity ang sagot mo dito, laging parenthesis yung nilalagay natin. So, ayan yung domain natin. Next, yung range natin. Yung tangkad. O, hindi ka dito titingin. Meron pang babae. Ito. Yung tangkad talaga ng graph. So, saan siya umabot? Sa 0. Tapos, ito, hindi lang siya hanggang 10. Na-extend pa yan. So, infinity din yan. So, anong lalagay natin sa 0? O, tingnan mo, tumama naman sakto sa 0. Ibig sabihin, included si 0. So, bracket ang gagamitin natin. Pagka infinity naman, parenthesis. So, ito ang domain and range natin sa number 2. Next, number 3. Domain ulit. Ano ang domain natin? Yung lapad. So, ganito kalapad yung graph natin. Saan siya natapat? Sa negative 5. How about ito? Nahaba pa, ano pa siya? Nalapad pa siya. So, infinity. Positive infinity. Anong ilalagay ko kay negative 5? Bracket kasi shaded siya. Ayun o, shaded. Dito naman, dahil infinity yan, parenthesis. Next, range. Yung tangkad. So, mag-start tayo sa pinakababa dito. O, nahaba pa siya. Ibig sabihin, nag-e-extend pa yan negative. Negative infinity. Ito, may hangganan naman siya kasi may ano na siya, tumigil na siya dito. Saan siya tumigil? Kay positive 5. So, lagay natin. Anong lalagay kayo negative infinity? Parenthesis. Kay positive 5, tingnan natin, shaded. So, lagay natin bracket. So, ito, domain and range natin sa example number 3. Evaluating piecewise function. So, let's start. So, f of x is equal to x squared minus 2x minus 3 if x is less than or equal kay negative 2. X plus 5 naman daw ang gagamitin if x is greater than negative 2. So, first things to do is you need to analyze. Analyze muna natin. Okay. Gagamitin daw natin si x squared minus 2x minus 3 if x is less than or equal kay negative 2. Kasali ba si negative 2? Yes, kasali si negative 2 kasi may nakalagay na equal. Ano pa? Kanino nakabuka? Kay x or kay negative 2? Kay negative 2. Ibig sabihin, maliit si x. Ano yung number na maliit sa negative 2? So, negative 3, negative 4, negative 5, negative, basta negative hanggang negative infinity. Ma'am, bakit lumalaki yung number? Kasi pagka lumalaki yung negative number, ibig sabihin, mas lumiliit yung value niya. So, ibig sabihin, mas maliit talaga siya kay negative 2. Si negative 3 hanggang negative infinity. Okay, next. X plus 5 naman daw ang gagamitin if x is greater than negative 2. Mas malaki naman daw si
x kay negative 2. Ano yung number na malaki kay negative 2? So, mag-start ka sa negative 1. 0, 1, 2, 3, 4, hanggang positive. Basta positive number. Positive, infinity. Ngayon, pag na-analyze mo na, pwede ka nang mag-solve. Okay, kunyari, number 1. F of negative 2. Diba f of x yan? This time, ang x natin ay f of negative 2. O, f of negative 2, anong gagamitin mo? Itong una o yung pangalawa? Very good, yung una. Kasi ayan no, may nakalagay kasing less than or equal. So, kasali si negative 2. So, kopyahin mo yon. X squared minus 2x minus 3. After mo makopya, papalitan mo ngayon yung mga x mo. Ang ipapalit mo kay x ay negative 2. Negative 2 squared minus 2 times negative 2 minus 3. Negative 2 squared, ibig sabihin na negative 2 times negative 2, the answer is positive 4. Negative 2 times negative 2, positive 4. Minus 3. 4 plus 4, the answer is 8. 8 minus 3, the answer is 5. So, ibig sabihin, ang f of negative 2 natin is 5. Okay, next number. F of 0. F of 0 naman. Anong gagamitin natin? Balik tayo dito. Yung una o yung pangalawa? Nasaan ba si 0 dyan? Nasa pangalawa. So, ibig sabihin, si x plus 5 ang gagamitin natin. X plus 5. So, madali lang yan. Pagka x lang naman at wala siyang katabi, kahit wala ng parenthesis, ang kapalit ng x natin ay 0. So, 0 plus 5, the answer is 5. So, ibig sabihin, ang f of 0 natin is 5. O, ganun lang yung kadali. Okay, next. Number 3. F of 6. F of 6 naman. So, F of 6. Anong gagamitin natin? O, balik ka dito sa ano natin. F of 6. Nasaan dyan si 6? So, positive kasi yun. So, positive number. So, anong pipiliin natin? Yung pangalawa. Yung x plus 5 pa rin. So, x plus 5. Ang kapalit ng x natin ay 6. Ito, 6. So, 6 plus 5, the answer is 11. So, ibig sabihin ng f of 6 natin is 11.